The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. On the evening of that first day of the week, when the doors were locked where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hands and his side. The disciples rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I sent you." And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained." Thomas, called Didymus, one of the 12, was not with them when Jesus came. So the other disciples said to him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see the mark of the nails in his hands, and put my finger into the nail marks, and put my hand into his side, I will not believe." Now a week later, his disciples were again inside, and Thomas was with them. Jesus came, although the doors were locked, and stood in their midst and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger there and see my hands, and bring your hand and put it into my side, and do not be unbelieving, but believe." Thomas answered and said to him, "My Lord and my God." Jesus said to him, "Have you come to believe because you have seen me? Blessed are those who have not seen and have believed." Now Jesus did many other signs in the presence of his disciples that are not written in this book, but these are written that you may come to believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and through this belief you may have life in his name. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Tanong lang po, sino po ang mayroong picture, nagpag-picture na dito? At least pupunta dito, may picture na po dito sa Manaoag. Pakitaas po ng kamay. Ha? Interesting. Madalas ang mga tao kapag pumupunta dito, ang inuuna bago pumasok ng simbahan ay magpa-picture muna. Pero interesting po sa crowd na ito, mukhang wala po nagtataas ng kamay. Buti po sa loob ng simbahan ang punta nyo kaagad. Madalas po, bakit po nagpapapicture ang tao? Anong purpose ng pictures? Sa pananaw ng aking lolo, ito po ay isang pruweba, ebidensya, na talagang nakapunta ka sa lugar. Sapagkat sabi niya, madalas ang tao ay parating sinasabi, to see is to believe. Kapag wala kang pakita, mahirap paniwalaan. Sapagkat madalas ang panimula ng bawat isa sa atin, kapag may sinasabi ang iba, lalo na kapag mahilig mag-joke, ay unbelief. Yung hindi ka muna naniniwala. Ipakita muna. Magpakita ka muna. Mga kapatid, alam niyo po, dalawa lang po talagang message ng Ebanghelyong narinig natin sa araw na ito. Sapagkat ang unang message nito po ay related sa pananampalatayang ating natanggap. Ng ating pananampalatayang natanggap ay totoong-totoo. At bago pa tayo magduda dito, ito ay pinapakita sa atin na napagdudahan na ito. Ang pananampalataya sa muling pagkabuhay ng Panginoon ay napagdudahan na noon pa. Kaya ngayong natanggap nating pananampalatayang ito ay totoong-totoo sapagkat bago pa natin ito natanggap ay napagdudahan na ito.
At ang Ebanghelyo ay nagpapakita dito, mga kapatid, kung titingnan natin, babalikan natin yung mga pagbasa sa buong linggong ito, paulit-ulit pong sinasabi that they will not believe. They did not believe. Paulit-ulit po yan maririnig natin. Na sinasabi na yung mga disipulo ng Panginoon, nung sinabi sa kanila na siya ay muling nabuhay, parati ang unang response nila, they did not believe. Hanggat ang Panginoon ay nagpakita sa kanila. Sa ating Ebanghelyo, narinig natin si Santo Tomas, the doubter. At sinasabi dito, ito na po yung pinaka-culmination ng doubt. Unless I put my finger into the nail marks and put my hands into his sides, I will not believe. Ang sabi niya. Kaya nga nung nagpakita ang Panginoon sa kanila, anong pong sabi ng Panginoon? Thomas, put your hands into my hand and stop unbelieving, but believe. Mga kapatid, ano po ang ibig sabihin nito para sa atin? Na tayo po ay mapanatag ang kalooban sa pananampalatayang natanggap natin, sapagkat ito'y totoong-totoo. Kaya nga siguro ang tanging pwede nating hingin sa Panginoon is to increase our faith. Panginoon, sa mga panahon na ako'y nagdududa, increase my faith. Sa mga panahon, Panginoon, na ako'y pinanghihinaan ng loob, increase my faith. Sa mga panahon, Panginoon, na mas nagtitiwala ako sa sarili ko kaysa sa iyo, increase my faith. Siguro mga kapatid, yun ang ating hinihingi sa Panginoon. Sapagkat yun din ang pangangailangan na kailangan nating matanggap sa araw na ito. At sa bawat araw ng ating buhay. Ang mga panahon na kakailangan natin ang mas matatag na pananampalataya. Increase our faith. Yung pangalawa pong mensahe na ibinibigay sa atin ng ating pagbasa, na ang unang ibinigay ng Panginoon sa kanyang mga disipulo ay walang iba kung ano po. Narinig natin po ito 3 beses na sinabi. Meron po nakatanda. Sa unang pagkita, ang unang pagbating ibinigay ng Panginoon sa kanyang mga disipulo ay walang iba kundi peace be with you. Ang kapayapaan ay sumainyo. Mga kapatid, paulit-ulit yan na maririnig natin bilang Easter message. Peace be with you. At maunawaan natin kung saan nung pinanggagalingan nito. Una, sinasabi dito, sila'y takot. Takot ang mga disipulo, kaya nga, ang kinakailangan nila ay ang kapayapaan ng Panginoon. Peace be with you. Ang pangalawa ay sapagkat guilty sila. Guilty sila na inibandon nila ang Panginoon, na nagtaksil sila sa Panginoon. Kaya kinakailangan nila ang kapayapaan ng Panginoon. Peace be with you. At alam nila yung pinakahigit sa lahat ay sapagkat nagduda sila. Ang pagdududa, mga kapatid, ay nagbibigay ng unsettling feeling sa bawat isa sa atin. Kaya nga siguro, sinasabi ng Panginoon sa kanila, peace be with you. At ito, ang pinakamensahe din po sa atin, sa bawat isa sa atin, is not just about increase our faith, but for us to receive the peace of the Lord. Na yun ang dapat matanggap natin, ang kapayapaan ng Panginoon. Lord, let me receive that peace. Sapagkat yung kapayapaan ng Panginoon, mga kapatid, yun ang kanyang awa para sa atin. Yun ang mukha ng awa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kapag nakakaranas tayo ng kapayapaan, kapag tayo nakakaranas sa mga pagsubok ng ating buhay, nararanasan pa rin natin ang kapayapaan ng Panginoon, yan po ay awa ng Diyos para sa atin.
Kapag kinakaya natin ang lahat ng dinadaanan natin sa buhay, kahit mahirap, yan po ay awa ng Diyos para sa atin, sapagkat yan ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Kapag tayo'y sinusubok, sapagkat alam natin po na tayo kung minsan ay talagang sumusuko din sa pagsubok, pero nararanasan natin yung kapayapaan ng Panginoon. Yan po ay awa ng Diyos para sa atin. Kung tayo po ay may sakit sa araw na ito, nangangailangan ng kagalingan ng Panginoon. Ngunit sa ating sakit, nararanasan pa rin natin ang kapayapaan ng Panginoon. Yan po ay awa ng Diyos para sa atin. Kaya nga siguro mga kapatid, itong dalawang mensaheng ito, nawaw na matandaan natin. Ang hinihingi natin is to increase our faith. At pangalawa, nawang bawat isa sa atin po ay tunay na matanggap ang kapayapaan ng Diyos, ang kanyang kapayapaan ng kanyang awa para sa atin. Hindi lahat mga kapatid ay nakakatanggap ng kapayapaang ito. Sometimes, it is not the Lord who is not giving His peace. Madalas, ang nagdi-decline ng kapayapaan ng Diyos ay tayo mismo. Ayaw natin ang kapayapaan ng Panginoon. Kaya nga, marami sa atin po ang nananatili sa away, sa inggit, sa pagsiselos, sa anumang bagay na nagbibigay sa atin ng peace of mind. Hanggat hindi natin kayang labanan, hanggat hindi natin kayang talikuran, hanggat hindi natin kayang i-overcome ang lahat ng ito mga kapatid. Kahit paulit-ulit na batiin tayo ng Panginoon na peace be with you, mahihirapan tayong tanggapin iyon. Kaya nga siguro sa ating pagpapatuloy ng misa, hingin po natin sa Panginoon na tayo bigyan ng matatag na pananampalataya. Lord, increase our faith. At hindi lang po yun. Lord, let me receive your peace. Sana po sa pag-uwi ng bawat isa po sa atin dito, sa ating mga tahanan, sa ating pagbalik, sa ordinary life natin, sa pang-araw-araw, itong dalawang bagay na ito ay patuloy na maging biyaya para sa bawat isa sa atin. An increase of faith and the peace coming from the Lord. Kaya nga mga kapatid, bago ko i-end itong homily, pakisabi na lang po sa katabi nyo, please, increase your faith. Baka po yung natutulog ay magising man lang kahit papaano. No? Marami na po akong nakikitang nasa langit na. Nauna pa po sa atin. No? Kaya peace be with you po. Ang pangalawang pagbati ay peace be with you. Amen.